Natuwa si Fang Ping nung makumpirma niya na hindi pa talaga patay si Vice Dean Li. Ipinaalam ni Li Changsheng na nabubuo na raw ulit ang kanyang mga buto. Nararamdaman daw niya na nagkakaroon na ng suporta ang kanyang mga bias. Napansin ni Li Changsheng na aatake na ulit ang mga ugat na nakasunod sa kanila. Sinabihan niya ang ating bida ng kailangan na raw nilang tumakbo. Ipinaalam ni Fang Ping na umabot na raw siya sa kanyang limitasyon. Mabuti na lang at tuluyan ang nabuo ang katawan ni Li Changsheng at agad itong dumipensa sa pag-atake ng mga ugat. Nagulat si Fang Ping noong makita niya na naka-recover na talaga si Vice Dean Li. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida ng mukhang hilig nga raw talaga nito ang paggawa ng gulo. Doon na raw muna ito sa kanyang likuran at ipagpatuloy lang daw nito ang pagbibigay sa kanya ng mga enerhiya. Sinabi niya rin na gamitin ng araw ng ating bida ang ilan sa mga nakuha nitong energy essence para magamot ang mga tinamo nitong pinsala. Naisip ni Li Changsheng na napakalakas daw ng loob ng ating bida. Nagnakaw nga raw ito ng energy essence para lang mailigtas siya nito at ngayon ay tinutugis na ito ng buong syudad. Kapag daw namatay pa siya sa sitwasyong ito ay sasayangin niya lang daw ang mga pinagdaanan nitong hirap. Sinabi ni Li Changsheng na hinahanap daw sila ngayon ng mga Grandmaster ng Julyu City kaya mapanganib daw kung mananatili pa sila doon. Mahirap nga raw gumalaw sa mga dinadaanan nilang lupa kaya mas mabuti na lumalim pa sila para humanap ng isang underground tunnel na maaari nilang labasan. Hiniram ni Li Changsheng ang Chaos Exterminator ng ating bida noong makita niya na natagpuan sila ng isang catacombs martial artist sa loob ng napuntahan nilang tunnel. Sinabihan niya ang ating bida nang doon na lang daw ito sa kanyang likuran. Isa lang naman daw rank 6 ang kalaban nilang ito at wala raw itong laban sa kanya. Agad na pinatay ni Li Changsheng ang rank 6 catacombs martial artist na nakakita sa kanila. Namangha si Fang Ping sa pag-atake na isinagawa ni Vice Dean Li. Hindi lang daw nito basta pinatay ang kalaban dahil winasak rin daw nito ang pader kung saan sila dadaan. Napansin ng ating bida na hindi na gumagalaw ang mga ugat na kanilang nadadaanan. Mukhang iba ng araw ngayon ang inaatupag ng Willow Demon kaya wala na itong oras para intindihin pa sila. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang bilisan pa raw nito ang pagtakbo, kailangan na nga raw nilang makaalis agad sa ilalim ng syudad. Kapag hindi raw sila agad nakalabas ay babagsak sa kanila ang mga gumuguhong lupa at bato. Pagkaraan ng ilang minuto ay matagumpay na ang mga itong nakalabas sa ilalim ng Julyu City. Nainis si Li Changsheng noong makita niya na may dalawang rank 8 Grandmaster na nagpapatrol sa napuntahan nilang lugar. Nakalabas man daw sila ng syudad pero ayaw nga raw sila ng mga itong hayaan na makatakas ng ganoong kadali. Inihanda ni Li Changsheng ang hiniram niyang Chaos Exterminator habang papalapit sila sa dalawang rank 8 Grandmaster. Kinabahan si Fang Ping at tinanong si Vice Dean Li kung makakaya ba raw nitong pumatay ng dalawang rank 8. Natawa ang dalawang rank 8 Grandmaster dahil kumpiyansa sila na hindi basta-basta masusugatan ang kanilang mga golden body. Nagulat ang dalawang catacombs rank 8 Grandmaster nung lampasan lang sila ng kanilang kakalabanin. Sumagot na si Li Changsheng at sinabi sa ating bida na hindi niya nga raw ang mga ito makakayang patayin kaya magpatuloy lang sila sa kanilang pagtakbo. Nainis si Fang Ping at sinabihan si Vice Dean Li nang akala nga raw niya ay nasisiraan na ito ng ulo. Sinabi ng ating bida na halos 3 oras nga raw silang tumakbo ng mabilis, at ngayon naman daw ay 6 na oras na silang nakalubog sa lupa para itago ang kanilang human aura. Nasa 300 milya na raw ang layo nila mula sa Julyu City at marahil ay sumuko na raw ang mga catacombs martial artists sa pagtugis sa kanila. Naisip ni Fang Ping na halos kalahati nga raw sa mga internal organs niya ang nagtamo ng malalaking pinsala, durog-durog na rin daw ang kanyang mga buto, at hindi na raw niya mabilang kung ilang beses nang nawasak ang kanyang mental strength. Kakaunti na rin lang daw ang energy essence na natitira sa kanyang storage space. Naisip niya rin na malaki nga raw ang nagamit niya para paulit-ulit na ibalik ang kanyang vitality at mental strength. Daan-daang milyon nga raw ang nagamit niya kaya malaki na ngayon ang nabawas sa kanyang wealth value. Nagulat ang ating bida noong makita niya na 1.9 billion na ngayon ang kanyang wealth value matapos makumpirma ng kanyang system na pag-aari na talaga niya ang mga nakuha niyang resources. Nasa 900 million nga lang daw ito bago siya pumasok ng Nanjiang Catacombs. Marahil ay nasa 200 milyon daw ang nagamit niya para mapanatili niyang buhay ang kanyang sarili.
Ibig sabihin nga raw noon ay nasa 1.2 billion ang nadagdag sa kanyang wealth value. Halos umabot na nga raw sa kalahati ng kanyang storage space ang dami ng nakuha niyang energy essence, at ngayon ay nasa 200 gramo na lang ang natitira sa kanya. Kinwenta ni Fang Ping ang estimasyon na halaga ng nakuha niyang energy essence base sa halaga ng wealth value na nadagdag sa kanyang system. Nakaramdam siya ng matinding inis noong mapagtanto niya na nawalan siya ng halos 1 trilyon para lang mailigtas niya si Vice Dean Li. Mas lalo pa siyang nainis noong maalala niya na nakagamit din siya ng maraming energy essence habang tumatakbo sila kanina. Sinabi ni Li Changsheng na mukhang huminto na raw sa paghabol ang kanilang mga kalaban. Sinabihan niya ang ating bida nang bantayan daw muna siya nito habang sinusubukan niyang ayusin ang lahat ng kanyang mga buto. Ang mga enerhiya nga raw na kanyang naabsorb ay nakatabi sa loob ng kanyang katawan at kailangan pa niya itong iproseso para hindi ito tumagas. Naisip ni Fang Ping na napakatindi nga raw ng enerhiya na nararamdaman niya mula sa katawan ni Vice Dean Li, sumigla nga rin daw maging ang mga halaman na nasa paligid nito. Sa gitna ng cultivation ni Li Changsheng ay bigla na lang itong napaubo ng dugo. Kinabahan si Fang Ping at tinanong si Vice Dean Li kung ano raw ang nangyari. Tumugon si Li Changsheng nang sa tingin niya raw ay nararamdaman na ulit niya ang kanyang mental strength. Kinuwento niya sa ating bida na minsan na nga raw siyang nalumpo, nawasak nga raw ang kanyang mental strength at tuluyan na niya itong hindi naramdaman. Pero ngayon nga raw ay nagbalik na ulit ito at makakaya na niyang patibayin ang kanyang mga buto sa kanyang bungo. Dumaan nga raw sila sa malaimpyernong hirap para lang umabot sa ganoong sitwasyon at nagmistulang biyaya pa raw ang pagkawasak ng kanyang half-golden body. Naisip ni Fang Ping na ito nga raw ang dahilan kung bakit hindi na nakaalis si Vice Dean Li sa rank 6. Gusto niya nga lang daw itong iligtas pero hindi niya akalain na matutulungan niya rin ito na makarating sa mas mataas na level. Sinabi ni Li Changsheng na matindi rin daw ang mga pinsala na tinamo ng ating bida, halos gilingin na nga raw ang mga internal organs nito. Pinayuhan niya ang ating bida nang subukan nga rin daw nitong gamitin ang mga na-absorb nitong energy essence para patibayin ang mga internal organs nito at nang maka-advance na ito sa rank 5. Sinunod ni Fang Ping ang payo ni Vice Dean Li at agad siyang nag-concentrate para simulan ang kanyang cultivation. Naisip ni Li Changsheng na napakaswerte raw ng ating bida, nagawa nga raw nitong makapagnakaw ng energy essence sa kamay ng isang rank 9 at nagawa rin nitong makatakas mula sa napakaraming Grandmaster ng Catacombs. Kahit nga raw nakapagtago na ito ay binalikan pa rin siya nito at inilagay ulit nito sa panganib ang sarili nitong buhay. Kung ginamit nga raw nito ang lahat ng mga nakuha nitong energy essence ay malaki ang tsansa na maging isa agad itong rank 6 pagkatapos lang ng isang gabi. Pero imbis nga raw na ganoon ay sa kanya pa nito ginamit ang halos lahat ng nakuha nitong energy essence. Naalala ni Li Changsheng ang unang araw ng pagkikita nila ng ating bida. Ginagampanan niya lang daw ang kanyang trabaho bilang isa sa mga instruktor ng Magic University kaya niya ito tinuturuan. Pero ngayon nga raw ay napakalaki na ng nagawa nito para sa kanya. Naisip ni Li Changsheng na utang na nga raw niya ang buhay niya sa ating bida. Nagtaka si Fang Ping kung bakit ngumingiti si Vice Dean Li, pero bukod sa pagngiti nito ay may iba pa siyang napansin. Sinabihan niya ito nang maaari na nga raw itong magsuot ng pantalon. Napahiya naman si Li Changsheng kaya ibinunto nito sa ating bida ang kanyang inis. Sinabihan niya ang ating bida nang mag-concentrate na nga lang daw ito sa ginagawa nitong pag-breakthrough. Ilang minuto na ang lumilipas noong simulan ng ating bida ang kanyang cultivation. Naisip ni Fang Ping na kailangan daw niyang mapagsama ang kanyang Heaven and Earth Bridge at nang sa ganoon ay makaakyat na siya sa pagiging isang rank 5 martial artist. Nabahala ang ating bida noong bigla na lang nabago ang hugis ng kanyang Heaven and Earth Bridge. Naisip ni Li Changsheng na bilog nga raw ang normal na magiging hugis nito pero kakaiba nga raw ang nangyari sa ating bida. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang hindi raw nito maaaring baguhin ang paraan ng pag-breakthrough para makarating ito sa sunod na rank. Tumugon si Fang Ping nang wala raw siyang binabago, ipinaalam niya na napakarami nga raw enerhiya ng kanyang bridge kaya ito nagsisimulang mapatag. Hindi makapaniwala si Li Changsheng sa kanyang narinig lalo na't may limitasyon daw ang katawan ng tao kung gaano lang karami ang maa-absorb nitong enerhiya. Ito pa nga lang daw ang unang beses na nakakita siya ng ganoong sitwasyon. Sinabihan ni Fang Ping si Vice Dean Li nang wag nga raw itong tumunganga at tulungan na lang daw siya nito.
Malapit na nga raw siyang mawala sa kanyang kontrol at kapag nangyari yun ay maaari itong sumabog. Tumulong na si Li Changsheng at sinuportahan ang ating bida gamit ang kanyang vitality. Sinabi niya rin na mas tatagan pa nga raw ng ating bida at subukan nitong ibalik sa normal ang Heaven and Earth Bridge nito. Ipinaalam ni Fang Ping na umabot na raw siya sa kanyang limitasyon at hindi na niya raw ito mababago. Susubukan na nga raw niya itong ibalik ulit sa loob ng kanyang katawan. Kinabahan ng ating bida noong may bigla siyang naramdaman. Pakiramdam niya nga raw ay para na siya ngayong sasabog. Pinayuhan ni Li Changsheng ang ating bida nang simula na raw nitong patibayin ang mga internal organs nito at nang mabilis na maubos ang mga labis nitong enerhiya. Agad na isinagawa ng ating bida ang iminungkahi ni Vice Dean Li. Matapos noon ay nagsimula ng maalis ang paglobo ng kanyang katawan. Sinabi ni Li Changsheng na ang pagpapatibay nga raw ng mga internal organs ay nakatutulong para makapagalis ng kahit na anong impurities sa loob ng katawan. Kasabay ng pagliit ng tiyan ng ating bida ay ang pagpapasabog din ito ng mababahong amoy. Nakaramdam si Fang Ping ng kaginhawaan, binanggit niya na ilang buwan na rin daw siyang hindi nakakadumi kaya mabuti naman at nailabas na niya ang impurities ng kanyang katawan. Tinanong ni Li Changsheng kung ano na raw ang nararamdaman ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang nararamdaman nga raw niya ang pagbabago ng kanyang mental strength. Sinabihan niya si Vice Dean Li nang umatras daw muna ito dahil ipagpapatuloy na niya ang kanyang cultivation. Namangha si Li Changsheng nung mapagtanto nito na mahigit na sa 700 Hz ang mental strength ng ating bida. Karamihan nga raw sa mga rank 5 martial artist ay nagtataglay lang ng 400 Hz mental strength. Pagkalipas ng 7 minuto ay iminulat na ni Fang Ping ang kanyang mga mata. Naisip niya na malapit na nga raw sa 4,000 ang kanyang vitality limit, at ang kanyang nga raw mental strength ay lumampas na ng 700. May mga plus sign rin daw ang mga ito kaya maaari niya pa rin ang mga itong pataasin gamit ang kanyang system. Ang kasalukuyan niya nga raw na pangangatawan ay maihahalin tulad na agad sa isang peak rank 5 martial artist. Maaari nga raw siyang maging pinakamalakas na rank 5 at rank 6 sa buo nilang kasaysayan. Naisip ni Li Changsheng na nakarating nga raw ng rank 4 ang ating bida noong kalagitnaan ng Agosto, at ngayon daw katapusan ng Disyembre ay naging isa naman itong rank 5 martial artist. Nagagawa nga raw agad nitong makapag-rank up matapos lang ang ilang buwan. Napapaisip siya kung mauunahan pa ba raw siya nito na makarating sa pagiging isang rank 8 Grandmaster. Nagtanong si Li Changsheng kung sigurado na ba raw ang ating bida na gusto nitong bumalik sa loob ng Julio City, tinanong niya kung binabalak ba raw nitong wasakin ang buong syudad. Sinabihan niya ang ating bida nang mapanganib nga raw ang pinaplano nito lalo na't naroon pa rin ngayon ang rank 9 Willow Demon. Kapag nadiskubre nga raw ang pagpapanggap nito ay maaaring hindi na ulit ito swertihin tulad kahapon. Sinabihan ni Fang Ping si Vice Dean Li nang bakit hindi na lang siya nito tulungan para kunin ang atensyon ng Willow Demon. Hahanap nga raw siya ng paraan para mapasabog niya ang mga energy mines na nasa ilalim ng syudad. Tinanong ni Li Changsheng kung ano ba raw talaga ang gustong makamit ng ating bida sa pinaplano nito. Tumugon si Fang Ping nang wala naman daw, siya naman ang nagtanong kay Vice Dean Li kung alam ba raw nito kung gaano karaming pera ang makukuha nila mula sa 1 toneladang cultivation energy stones. Ang karaniwan nga raw na presyo ng 1 gramo nito ay 900,000, at ang 1 milyong gramo nito ay nagkakahalaga ng 900 bilyon. Plano niya nga raw na mag-uwi ng 1 toneladang energy stone at ipapagamit niya raw ito sa lahat ng mga estudyante ng Magic University. Makakagamit nga raw ang mga ito ng energy stones sa pamamagitan ng loan, at patuloy siya ng mga itong babayaran habang lumalakas ang mga ito. Kapag nangyari nga raw yun ay wala na ang mga itong ibang pagpipilian kundi manatili sa kanilang universidad at magtrabaho sa kanila ng habang buhay. Naisip ni Fang Ping na kailangan niya rin daw ito para patuloy siyang makapagsanay kapag bumalik na sila sa kanilang mundo. Naunawaan na ni Li Changsheng na gagawin ito ng ating bida dahil sa gusto nitong makakuha ng maraming energy stones. Pinaalalahanan niya ulit ang ating bida nang masyado nga raw mapanganib sa ilalim ng lupa ng Julio City. Sinabi ni Fang Ping na marami naman daw tindahan ng energy stone sa loob ng syudad. Kapag daw nagsimula ng maglaban ang mga Grandmaster ay gagamitin daw niya ang mangyayaring komosyon para pumuslit sa loob. Sinabihan niya rin si Vice Dean Li nang bigyan nga raw siya nito ng sapat na oras para makapagnakaw siya sa ilang mga tindahan.
Pumayag na si Li Changsheng sa plano ng ating bida, nagpaalala ulit siya ng kailangan daw nitong mag-ingat kapag nakapasok na ito sa loob. Sa mga puntong yun ay naghiwalay na ang dalawa para isagawa ang kanilang plano. Napansin ni Fang Ping na maraming Catacombs Grandmaster ang lumalabas ngayon ng Julio City. Naisip niya na mukhang may magaganap nga raw na isang malakihang labanan kaya nagkakagulo ngayon ang buong syudad. Pero hindi pa nga raw ito sapat, kailangan nga raw niyang umisip ng paraan para makapagdagdag siya ng kaguluhan. Naisip ng ating bida na simulan ang kanyang plano sa nakikita niyang tindahan, ihahagis nga raw niya sa labas ang mga mananakaw niyang bato para pagkaguluhan ito ng mga mamamayan ng Julio City. Maaari rin daw siyang maghalo ng mga highly ranked energy stones at gagamitin niya ang kanyang mental strength para pasabugin ang mga ito. Pagpasok ni Fang Ping sa loob ng tindahan ay nakakita ito ng tatlong elementary rank 5 catacombs martial artist at isang advanced rank 5 catacombs militant. Inuna na agad niyang gamitan ng kanyang mental strength ang tatlong elementary rank 5. Napansin ng ating bida ang 5 gramo ng highly ranked energy stones na nakapatong sa lamesa. Hindi nga raw siya papayag na makuha ito ng iba dahil kanya na nga raw ang lahat ng mga energy stones sa loob ng tindahan. Ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental strength shield para pigilan ang umaataking advanced rank 5. Habang pinapatay ng ating bida ang 4 na kalaban ay naisip niya na napakalakas na nga raw ng kanyang mental strength. Napakadali na nga lang daw sa kanya ang pumatay ng isang advanced rank 5. Tuwang-tuwa ang ating bida habang kinukuha ang mga low-ranked stones at high-ranked stones na matatagpuan sa loob ng tindahan. Siya nga raw ang nanalo kaya kanya na ngayon ang lahat ng ito. Naisip ni Fang Ping na mas mabuti raw siguro kung isantabi na niya ang plano niyang pagnanakaw sa mga maliliit na tindahan, mas mabuti raw kung puntiryahin na agad niya ang malaking minahan na nasa ilalim ng lupa. Pero bago nga raw ito ay kailangan niya munang gumawa ng mga kaguluhan sa loob ng Julio City. Agad na sinimulan ng ating bida ang kanyang bagong plano. Naglagay siya ng mga energy stone sa mga lugar kung saan maraming low-ranked catacombs martial artist na magnanais nito. Naisip ng ating bida na siguro naman daw ay sapat na ang kanyang mga nailagay. Sinimulan na ni Fang Ping ang pagpapasabog sa mga itinanim niyang energy stone gamit ang kanyang mental strength. Nangamba ang mga mamamayan ng Julio City sa nangyayaring pagsabog. Naisip ni Fang Ping na ito pa nga lang daw ang panimula ng mga kaguluhan. Bukod sa sunod-sunod na pagsabog ay nag-agawan din ang mga mamamayan ng Julio City sa mga nakita nilang energy stones na nagkalat sa iba't ibang lugar. Naisip ng ating bida na ngayon nga raw ay nagkakagulo na talaga sa buong syudad. Sinamantala niya ang kaguluhan na ito para isagawa ang sunod niyang plano. Oras na nga raw para magtungo siya ngayon sa totoo niyang destinasyon. Sinimulan na ng ating bida ang pagnanakaw ng mga energy stones sa underground mine ng Julio City. Naisip niya na saka nga raw siya aalis kapag napuno na niya ang kanyang storage space. Hindi nga raw siya maaaring manatili doon ng matagal, maaari pa rin daw siyang mapansin ng Willow Demon kahit na nagkakagulo na ngayon sa loob at labas ng syudad. Kinabahan si Fang Ping noong madiskubre ng isang kalaban ang kanyang pagnanakaw. Mabuti na lang at mahina lang ito kaya agad niya itong napatay gamit ang pinasabog niyang energy stone. Naisip ng ating bida na hindi niya raw inasahan na madidiskubre agad siya ng ganoong kabilis. Bago pa man siya makakilos ay bigla na lang nagkaroon ng magkakasunod na pagsabog sa kanyang likuran. Nainis si Fang Ping noong mapagtanto na nito kung ano ang nangyari, naisip niya na wala pa raw sana siyang balak na pasabugin agad ang minahan. Ang pagsabog nga raw na ginawa niya ay nagdulot ng mataas na konsentrasyon ng enerhiya sa buong paligid at naging dahilan ng pagsabog ng mga kalapit na energy stones. Agad na iniwasan ni Fang Ping ang mga ugat na humahabol at umaatake sa kanya. Naisip niya na napakatindi nga raw ng rank 9 Willow Demon, mukhang wala na nga raw itong pakialam kahit pagumuho ang buong syudad. Umatras ng bahagya ang ating bida para iwasan ang malaking bato na bumagsak sa kanyang unahan. Nakaramdam siya ng matinding kaba noong makita niya ang tatlong rank 7 Catacombs Grandmaster na nag-aabang sa dadaanan niyang butas. Alam niya na wala siyang laban sa mga ito kaya mas lalo na lang niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Habang tumatakbo ang ating bida ay mas lalo pang nadagdagan ang mga Catacombs martial artist na humahabol sa kanya. Sumigaw siya ng malakas para humingi ng tulong kay Li Changsheng.
Naisip ng ating bida na hindi na nga raw siya makakatago sa mga nakasunod na Catacombs Grandmaster at sa loob ng 30 segundo ay aabutan na siya ng mga ito.